Nagsimula ang kwento ng biglang nabuhay si Emperor Gu Feiyang sa katawan ng isang mag-aaral na si Liyun Xiao. Nagulat si Emperor Gu Feiyang dahil bigla siyang nabuhay muli makalipas ang 15 taon pagkatapos niyang mamatay sa Tiandang Mountain. Sa kanyang pagkabuhay, ay nakita niya ang kanyang sariling statwa, noong siya ay emperor pa. Sa kasalukuyan siya ay isang mag-aaral sa isang paaralan ng martial arts. Sa kanyang pagkatulala ay binato siya ng kanyang guro ng panulat sa pisara na agad naman niyang nasalo. Sinundan ito ng tanong ng guro na ilang klase ng paraan para makagawa ng ordinaryong Zuan weapon. Tulala pa rin ang ating bida, at imbis na sagutin ang tanong ay pinagnasahan pa niya ang katawan ng kanyang guro at ikinumpara sa katawan ng isa sa 10 emperor, na si Red Lotus Empress. Sa kanyang pagsusuri ay napagtanto niya na ang kanyang guro ay isa lamang 4th level martial realm, na para sa kanya ay masyadong mahina. Nagulat ang guro nang maramdaman niyang nagawang sukatin ni Liyun Xiao ang kanyang lakas, kahit na ito'y mag-aaral pa lamang. Hindi na niya ito pinansin, at nagpatuloy sa kanyang tanong na kung ilan ang paraan sa paggawa ng ordinaryong Zuan weapon. Sa isip-isip ng ating bida ay isa itong pangbatang tanong para sa kanya sapagkat siya ay isang 9th class refiner noong emperor pa siya. At ang 9th class refiner ay ang pinakamataas na level sa pagiging refiner. Sinagot siya ni Liyun Xiao na mayroon 48 na klase ng paraan para makalikha ng Zuan weapon. Nagulat ang guro, ngunit nagtawanan naman ang kanyang mga kaklase, sapagkat nakasaad sa libro na kanilang inaaral, na mayroon lamang na 36 na klase ng paraan sa paglikha ng Zuan weapon, ayon sa sumulat ng libro na si Master Yang Di na kilalang expert sa pag-refine ng mga weapon. Sumagot si Liyun Xiao na may pagtatanong at tinawag pa niyang bata si Yang Di dahil nakalimutan nito ang tinuro sa kanya ni Gu Feiyang na karagdagang 12 paraan para makalikha ng Zuan weapon. Nagtawanan ulit ang mga kaklase niya, at sinabihan pa siyang nababaliw. Sumigaw ang guro, at pinatahimik ang mga mag-aaral nagtawanan. Pinaliwanag niya na si Emperor Gu Feiyang ay hindi lamang ay katlo sa pinakamalakas na emperor kundi isa ring 9th class refiner, at totoo ang sinabi ni Liyun Xiao na may 12 pang paraan para makalikha ng Zuan weapon, bukod sa 36 na nakasulat sa libro ni Master Yang Di subalit hindi na ito isinulat pa ni Master Yang Di, sapagkat kakaiba ang 12 paraan na ito, at hindi basta-basta kayang gawin ng kung sino mang ordinaryong refiner. Natahimik ang lahat dahil tama ang sinagot ni Liyun Xiao na kilala sa pagiging mahina sa klase. Binasag ng guro ang katahimikan, at sinabihan si Liyun Xiao na wag lumaki ang ulo nito, dahil lamang nakasagot siya ng tama. Nagtanong ulit ang guro ng isang mahirap na tanong, at kapag nasagot ito ni Liyun Xiao, ay pahihintulutan niya itong kahit hindi na pumasok sa kanyang klase, at ipapasa niya na lamang ito. Ang tanong ng guro ay bakit kailangan lagyan ng sky crystal sand ang proseso ng paglikha ng weapon. Nagulat ang lahat dahil ang tanong ay mahirap sagutin, ngunit para kay Liyun Xiao ay madali lang ito. Sumagot si Liyun Xiao na ang crystal sand ay hindi naman daw talaga kailangan, pero naging kailangan na daw ito, dahil hindi magawa ng mga ordinaryong refiner ang pagsamasamahin ang mga kasangkapan sa pag-refine. Sumang-ayon ang guro sa sagot ni Liyun Xiao at nagtanong ulit na kung bakit yung ibang refiner ay nagkakamali pa rin at hindi nakakabuo ng weapon kahit na gumamit na nito. Sinagot siya na ang sky crystal sand ay isang water type sa makatuwid hindi talaga ito magagamit para makabuo dahil malalabanan nito ang fire element na ginagamit sa paglikha ng weapon. Nagulat ang guro dahil nasagot lahat iyon ni Liyun Xiao nang walang kahirap-hirap. Nag-walk out ang guro at nagsabi bago umalis na gusto niyang makausap si Liyun Xiao pagkatapos ng klase. Masaya si Liyun Xiao na lumabas ng klase sapagkat nasagot niya lahat ng tanong kaya may karapatan na siyang hindi pumasok sa klase. Naglakad-lakad si Liyun Xiao sa lugar at hindi siya makapaniwala na ang panglima niyang disciple na si Yang Di ay isa sa pinakamagagaling na refiner sa bansa na iyon. Napag-alaman niya rin na si Yang Di ang nagpatayo ng statwa na nakita niya kanina. Natuwa siya dahil marunong magpakita ng respeto si Yang Di sa kanyang master. Pagtapos niyang maglibot ay nakarating siya sa Alchemy Tower at saktong-sakto naman dahil nang naobserbahan niya ang kanuyang katawan ay hindi ito nasa maayos na kondisyon at masasabi mo talagang basura pa sa basura ang kondisyon ng kanyang katawan. Pumasok siya sa Alchemy Tower para hanapin ang kanyang disciple na si Yang Di upang masolusyonan ang kondisyon ng kanyang katawan.
At kung magiging maganda ang lahat ng kanyang plano ay sa loob lamang ng ilang taon ay maibabalik niya ulit ang kanyang dating lakas noong siya ay si Emperor Gu Feiyang pa. Gamit ang kanyang kaalaman at mga karanasan bilang emperor ay susubukan niyang hedgetin pa ang kanyang dating lakas at aakyatin ng pinakamataas na level ng martial arts sa mundo. Sa pagpasok niya sa Alchemy Tower, ay sinalubong siya ng babaeng receptionist. Walang atubiling binangit niya, na kailangan niyang makita si Yang Di. Nagulat naman ang babaeng receptionist sa kadahilanang mabigat ang pangalang dala ni Master Yang Di, ngunit parang baliwala lamang ito para kay Leon Xiao. Tinanong ng babaeng receptionist kung si Master Yang Di ba talaga, na dating guild master ang tinutukoy niya. Dahil sa kasamaang palad si Master Yang Di, ay matagal nang wala sa Alchemy Guild, at 20 taon na ang nakararaan. Nagulat si Li Yun Xiao, dahil inaasahan pa naman niyang magpa-refine ng ilang elixir kay Master Yang Di, para mapabilis ang pagbalik ng kanyang lakas. Sa ngayon, wala na siyang magawa kundi siya na lamang ang gumawa ng mga bagay na iyon. Alam ng buong mundo, nakilala siya bilang prodigy pagdating sa alchemy at martial arts. Bukod sa pagiging 9th class legendary alchemist, ay isa rin siya sa 7 elders ng pinakamalaking alchemist guild sa buong martial world. Ang kanyang mga achievement ay higit pa sa pinakamataas na level ng martial arts, na tinatawag na military breaker. Kahit ang kanyang mga disciple ay kilalang mga halimaw sa buong mundo ng martial world. Ngunit sa kasalukuyan, ay sobrang hina niya, at malapit na siyang lumagpas sa magandang panahon, para magsimulang mag-practice ng martial arts. Wala na siyang sinayang na oras, at napagdesisyonan na niya, na siya na lamang ang gagawa ng lahat ng kanyang kailangan, para makapagsimula na, sa journey niya sa martial arts. Inutusan niya ang babaeng receptionist, na kunin lahat ng ingredients na kanyang ililista sa papel, nang biglang may dumating na first-class alchemist, at pinatawag ang ababeng receptionist. Sumagot ang babae na pupunta na siya roon, pagkatapos nitong makuha ang listahan kay Leon Xiao. Bigla namang kinuha ng first-class alchemist na si Jierong ang recipe ni Leon Xiao at tinignan ito. Ngunit itinapon niya lamang ito, na parang basura at inutusan ang babae na bilisang umalis. Pinaalis niya si Leon Xiao, at sinabihang hindi ito lugar para sa mga bata. Walang masabi si Leon Xiao sa ginawa ng first-class alchemist, sa kadahilanang halos lahat ng recipe na kanyang isinulat, ay itinuturing na kayamanan ng buong mundo sa martial world, noong siya ay emperor pa, pero itong idiot na alchemist, ay tinapon lamang ang recipe, na parang walang halaga. Hindi ito pinalampas ni Leon Xiao, at tinuruan niya ito ng leksyon. Napansin ni Leon Xiao, na may problema kay Jarong. Tinanong niya ito, kung kakapromote pa lamang sa pagiging first-class alchemist. Sinagot naman siya ni Jierong, na halos lahat ng tao sa lugar na ito ay alam ang bagay na iyon, dahil katatapos niya lang mapromote noong nakaraang 5 araw. Sinabi ni Leon Xiao, na dahil sa ginawa niyang paraan, para mapataas ang chances niya na makapasa, at mapromote ay nakakuha siya, ng malubhang sakit mula rito. Nagulat si Jierong dahil alam ni Leon Xiao kung ano ang ginawa niya. Pero hindi niya ito pinaniwalaan. Dagdag pa ni Leon Xiao, na ang unang senyales nito ay pamumuti ng mga daliri, at pagsisimula nitong magbalat. Ang kanya namang acupuncture points, ay nagsisimula ng maging hindi komportable sa tuwing sumasapit ang gabi. Mariin pa niyang sinabi na para mabuhay, ay kailangan niya ng putulin ang kanyang kanang kamay, at wasakin ang kanyang dantian. Nabigla si Jierong dahil isa ito, sa pinakamapait na sasapitan ng isang alchemist, sapagkat ang kamay, at dantian ay importante para sa isang alchemist, at kung mawawala ito ay para naring walang saysay, ang kanyang buhay bilang alchemist. Akala ni Jierong ay tinatakot lamang siya ni Leon Xiao, ngunit nang papaalis na at bigkasan ni Leon Xiao na alam niya ang lunas, ay napatalon si Jierong sa harap nito, at hininto siya para hingi ng lunas. Biglang naglabas ng malakas na titig si Leon Xiao, na nagpa-atras kay Jierong, sa takot nito ay nagmakaawa ito, at nagpakumbaba sa harap ng maraming tao para mapatawad siya, at ibigay na ni Leon Xiao ang lunas. Hiningi ni Leon Xiao ang kanyang sinulat na recipe na tinapon ni Jierong, at agad namang kinuha ito ni Jierong. Pagkaabot ni Jierong, ay siningahan naman ito ni Leon Xiao, sabay binagay kay Jierong, at sinabing kailangan ko ng 10 piraso, ng bawat ingredient sa recipe na ito.
At dalhin mo ito sa Jewel Academy, pagkatapos mong makuha ang lahat. Bago si Leon Xiao umalis ay naglabas siya ng enkakatakot at malakas na aura Halmahugis Lion, para ipamuko niya kay Jierong kung saan lang siya nararapat. Bago pa makalabas ng pinto si Leon Xiao, ay binalaan niya si Jierong na 3 araw na lamang, ang itatagal ng kanyang kamay, at kung susobra siya rito ay kalimutan na niya raw ang pagiging alchemist. Nabigla si Jierong sa sinabi ni Leon Xiao, sapagkat wala siyang kumpiyansa sa kanyang sarili, na mahanap lahat ng ingredients sa kadahilanang, halos bago pa sa kanyang paningin ang mga ingredients na nakalista sa papel. Tinanong pa niya si Leon Xiao na kung nagsasabi ba raw ito ng totoo. Sinagot siya ni Leon Xiao na hindi na niya kailangan pang magpaliwanag, dahil alam niyang mauunawaan naman ito ni Jierong, at binigyan niya ito ng pansamantalang lunas sa kanyang sakit, para mapanitili pa niya ang kanyang kamay, ng ilan pang mga araw hanggang sa makumplito niya ang mga ingredients. Matapos umalis si Leon Xiao, ay punong-puno ng galit si Jierong, at nag-iisip na agad ito ng paraan para makaganti. Sa kabilang banda, ang babaeng receptionist ay nagtungo sa isang second-class refiner, at sinabi na may isang bata ang naghahanap ng Soul Crane Root at White Phoenix Dragon Lotus. Nabigla ito sa kadahilanang ang dalawang sangkap na ito ay ginagamit sa pagpapataas ng level ng isang warrior. Tinanong pa ulit nito kung ano pa ang mga kasama sa listahan, at mas lalo itong nagulat, dahil ang ilan sa mga ito ay hindi niya rin alam, pero malakas ang kutob niya na dito, na ito'y hindi ordinaryong recipe, at totoong lehitimo. Ang ilan sa nabanggit ay recipe na lubos na makakatulong sa pagpapataas ng antas ng isang warrior. Agad na nagbili ng second-class alchemist na kapag si Leon Xiao ay bumalik ay agad na ipagbigay alam sa kanya. Si Leon Xiao ay naglalakad-lakad sa market at naghahanap ng paraan para mahanap ang ibang ingredients, dahil batid niya sa kanyang sirini na labo itong mahirap para kay Jierong na hanapin lahat. At sa paglalakad niya ay naalala niya ang kanyang space ring at tinignan ang nilalaman nito. Sa lahat ng laman nito ay isa lamang ang nakakuha ng kanyang atensyon, ayon ay isang ordinary ngunit mabigat na espada. Sa kanyang pagsusuri sa espada, ay naalala niya ang kanyang dating sandata, na kung tawagin ay Star Sword. Bumalik na si Leon Xiao sa kanilang paaralan, at sa di niya inaasahan, ay bigla siyang inatake ng kanyang kaklase, na agad naman siyang nakailag, nang biglang sumulpot ang dalawa niyang kaibigan para siya'y ipagtanggol. Nagpangbuno ang dalawang panig, na nagresulta sa pagkabali ng buto, ng isa sa kanyang mga kaibigan. Sa gitna ng diskusyon at alitan, ay biglang sumulpot ang isang babaeng kaklase. Na siya palang prinsesa ng kanilang bansa, siya si Princess Qin Roxo. Ipinagtanggol niya si Leon Xiao at binalaan ng kung sino man ang gustong manakit kay Leon Xiao, na agad namang pag-atres ng mga kalabang kaklase. Ngunit hindi sila pinayagang umalis ni Leon Xiao, sa kadahilanang gusto niyang ipaghiganti ang kaibigan niyang nabalian ng buto. Nagulat ang lahat sa inasta ni Leon Xiao. Agad namang umatake ang kalaban at sa hindi inasahang pangyayari ay natalo ito, nang walang kahirap-hirap at sa pinakapangit na paraan. Nagulat ang lahat sa nangyari, at napasigaw na lamang sa sakit ang kalabang kaklase. Hindi makapaniwala ang mga nakakita, at inisip na sinwert lang si Leon Xiao. Nagalit ang isa pa niyang kalaban, at inilabas agad ang buo nitong lakas para atakihin si Leon Xiao, at makapaghiganti. Sa dami nitong ibinato na atake, ay ni isa ay wala itong napatama, at gaya ng nauna, natalo rin ito sa pinakapangit na paraan. Hindi pa nakontento si Leon Xiao, at nilapitan sabay sinipa niya pa ulit ito. Kahit ang mga nanunood na lalaki, ay ramdam kung gaano kasakit, ang ataking ginawa ni Leon Xiao. Ang mga kaibigan ni Leon Xiao, ay puno ng tanong kung sa paanong paraan nagawa ni Leon Xiao, natalunin ang mga kalaban, gayong hindi naman ito naglabas ng chakra. Nag-alala naman si Princess Rusu, para sa kanya sa kadahilanang, matagal nang may alitan ang pamilya ni Leon Xiao, sa pamilya ng kalaban at baka maging rason ito, para siya ay puntiryahin. Wala naman pakialam si Leon Xiao, dahil handa siyang harapin lahat ng gulo na kakaharapin niya. Nag-usap-usap ang tatlo niyang kaibigan, sa maaring pwedeng maging mangyari, at ang pinaka-pinuproblema nila, ay ang leader ng grupong kinabibilangan ng kalaban na si Lan Fei. Ito ay kilala bilang isa sa mga pambato ng paaralan,
at isa rin sa malapit ng makatungtong sa level ng champion. Si Lan Fei ay lamang ng 2 malaking porsyento kay Li Yunxiao sapagkat si Li Yunxiao ay hindi pa nakakapagbukas ng kanyang chakra, kaya hindi pa siya matatawag na warrior. Si Li Yunxiao ay hindi na nagsayang ng oras, at sinimulan na ang pag-e-ensayo gamit ang Heavenly Tyrant Body Training Technique, na siyang pinakamalakas na body technique sa kasalukuyan, na gamit ng number 1 emperor sa buong mundo. Sa mundo ng martial arts, ay minsan nang naganap ang labanan, sa kung sino ang pinakamalakas sa buong mundo ng martial arts. Dito, inalam nila kung sino ang 10 tatanghaling pinakamalakas na emperor, na nakarating sa tugatog ng kapangyarihan. At ang isa dito na kinilalang ikauna sa pinakamalakas na emperor, ay si Ao Changkung na may titulong, The Tyrant Martial Sovereign. At ang martial arts technique, na tinaguri ang pinakamalakas na body technique, ay aksidente na diskubre at napunta sa kamay ni Li Yunxiao, noong siya pa si Emperor Gu Feiyang. Sa mga panahong iyon, ay hindi man lang niya ito nagamit, hanggang siya ay bawian ng buhay sa Tiandang Mountain, ngunit iba ang sitwasyon ngayon, na siya ay nagsisimula pa lamang ulit sa kanyang journey bilang martial artist. Sa kanyang pag-ensayo ngayon, ay unti-unti niyang nauunawaan, kung bakit ito tinaguri ang pinakamalakas na body technique. Dahil kahit nag-uumpisa pa lamang siya, ay ramdam na agad niya ang pangbihirang hirap at sakit, na kailangan indiin habang nag-eensayo. At sa kanyang palagay ay kaya niyang magtaglay, ng lakas gaya ng lakas na mayroon ng isang martial king, kahit hindi niya buksan ang kanyang chakra. Sa isip-isip ni Li Yunxiao, ay kahit gaano kahirap mag-ensayo gamit ang technique na ito, ay hindi nito matatapatan ang determinasyon niyang magtagumpay, dahil siya bilang isang dating emperor ay kabilang sa 3 pinakamalakas na emperor. Makalipas ng ilang minuto, ay susubukan na ni Li Yunxiao, na marating ang unang level ng technique. Sa unang beses ay hindi siya nagtagumpay. Sa ikalawang beses, ay hindi pa rin siya nagtagumpay hanggang sa lumipas ang mga oras. Kinabukasan, ay nagtungo si Li Yunxiao sa Gravity Training Ground, dahil alam niyang malaki ang magiging benefit sa katawan niya ang lugar na iyon. Habang pinagmamasdan ni Li Yunxiao ang mga martial artist, ay naalala niya ang mga panahong kagaya niya rin ang mga ito, na nagsisimula pa lang sa journey nila bilang isang martial artist. Nagpatuloy si Li Yunxiao sa bakanteng chamber, at pinili ang gravity na may 10 beses ang lakas. Sa pagbukas ng chamber, ay nagulat ang katawan ni Li Yunxiao, sa biglaang bugso ng gravity, mabuti na lamang ay nakahanda ang kanyang isip, sa mga mangyayari, dahil kung hindi ay baka nawalan na ito ng malay. Matapos makapag-adjust ang kanyang katawan, sa gravity na may 10 beses ang lakas, ay naghanap na siya ng mas malakas pa rito. Nakita niya na puno ang lahat ng chamber. Gumamit siya ng Universal Detect, upang malaman kung sino sa mga chamber ang unang matatapos. Agad naman niyang nalaman, na ang ika-13 na chamber, ang unang matatapos, kaya agad na niya itong pinuntahan. Saktong-sakto na pagkabukas ng chamber, ay papasok na rin si Lian Xiao, na siyang ikinagulat ng katatapos lang sa chamber na yon. Lahat ng nakakita ay nagtataka, at hindi makapaniwala sa nangyari, na para bang alam na agad ni Li Yunxiao, kung sino ang unang matatapos sa mga chamber. Malapit na sanang makapasok si Li Yunxiao, nang bigla siyang hinarang ni Yu Hezeng. Inalok niya si Li Yunxiao, na siya na ang paunahin, dahil kakarating lang naman daw ni Li Yunxiao, at sila'y matagal nang nag-eintay sa chamber. Hindi nagpatinag si Li Yunxiao at pinalaya si Yu Hezeng na ikinainas naman nito. Tumawa ito ng malakas, at nilabas ang 7 nitong chakra, kasabay ang teknik na may aura ng tigre. Nakita ito ni Li Yunxiao, ngunit hindi man lang ito natinag, dahil alam niyang may kulang sa ginawa ni Yu Hezeng. Pinakita ni Li Yunxiao ang totoong teknik, at napalabas niya ang aura ng isang dragon, na lubos na nagpahina sa spirit ni Yu Hezeng, dahilan para matalo ito. Sa gitna ng laban ay umiksena ang isang babae, at pinatigil Yu Hezeng. Inutos nitong tumigil na, at ibigay na kay Li Yunxiao ang chamber. Nang makita ni Li Yunxiao ang babae, ay agad naman niya itong nakilala, dahil ang babae na ito, ay ang babaeng hinahabol ng dating si Li Yunxiao, bago pa sumanib si Emperor Gu Feiyang dito. Nakita nito mula sa kanyang memorya, kung anong mga sinapit ng batang si Li Yunxiao sa kamay, ng babaeng si Luo Landan.
Hindi na pinag-aksayahan ni Li Yunxiao ang dalawa at agad nang pumasok sa chamber. Sa loob ng chamber, ay may dalawang itim na statwang bakal, na tinatayang ang edad ay 100 taon. Wala nang sinayang pa na oras si Li Yunxiao at sinimulan na ang ensayo. Sa kanyang tansya ay aabutin siya ng 10 taon para makabalik sa Nine Heavens Realm. Makalipas ang ilang araw na pag-e-ensayo ay halata sa katawan ni Li Yunxiao, ang hirap na kanyang dinana sa loob ng chamber. Habang si Li Yunxiao ay nasa loob ng chamber, ay wala siyang kamalay-malay, na ang kanyang laban sa pagitan nila ni Yu Hezeng, noong nakaraang araw, ay kalat na kalat sa buong paaralan. Matapos ang 3 araw, ay lumabas na si Li Yunxiao sa chamber, at hindi makapaniwala ang mga nakakita sa kanya, dahil para bang kagagaling lamang ni Li Yunxiao sa isang digmaan. Iniisip ng iba na kaya nagpupersige si Li Yunxiao, ay para makuha ang loob ni Luo Landen. Ang maingay na usap ay naantala, nang biglang sumigaw ang isang studyante na nakakita sa loob ng chamber. Nagsipuntahan ang lahat at doon nadatnan nila, ang dalawang itim na statwang bakal ay sira na. Hindi may pinta ang mukha ng mga nakakita sa loob ng chamber, dahil sa tingin nila ay hindi makatao ang lakas ng gumawa noon. Nakabalik na si Li Yunxiao sa kanyang kwarto, at naiayos na rin ang kanyang sarili. Sa naging resulta ng kanyang ensayo ay namangha si Li Yunxiao, sapagkat nalaman niya na ang katawan niya, ay higit na mas malakas sa katawan, ng taong gumamit ng 9th tier na medicine para linisin ang katawan. Sa ngayon, ang lakas niya, ay pasok na sa martial apprentice, at magagawa na niya ang mga simpleng pag-refine. Sa lalim ng kanyang iniisip, ay may bigla na lamang umatake sa kanya mula sa likod, matapos niya itong masalag ay nakita niya na ang umatake pala, ay isa sa kaniyang mga kaibigan na si Chubby Han. Nawala sa ayos ang buto nito, na agad namang binalik ni Li Yunxiao. Nagpunta si Han kay Li Yunxiao, para ipagbigay alam na hinahanap ito ng kanilang guro, na si Luo Yunxiang, bukod pa dyan ipinagbigay alam rin ni Han, na si Lan Fei, ay malapit ng makatuntong sa First Origin Realm, at kapag natapos na ito sa ginagawang ensayo, ay siguradong hahanapin nito si Li Yunxiao, dahil ginalaw ni Li Yunxiao ang mga alagad nito, na si Jufeng and Luo Jia. Pinahinahon ni Li Yunxiao si Han, dahil isa lamang palang First Origin Realm si Lan Fei, kaya wala silang dapat ikabahala. Habang nagpapanik si Han ay pinatigil siya ni Li Yunxiao, sabay hingi ng pera nito, dahil kailangan niyang bumili ng medicine. Hindi makapaniwala si Han sa inaasta ni Li Yunxiao na para bang hindi na niya ito kilala. Bago pa makalabas ng pinto si Han, ay isang malakas na atake ang sumalubong sa kanya, tumilapon siya, sa kinatatayuan ni Li Yunxiao, kasunod ng isa pa niyang kaibigan na puno ng bagbog. Sumulpot sa sirang pintuan si Lan Fei, na agad namang nakilala ni Li Yunxiao. Galit na galit itong kinompronte si Li Yunxiao, dahil sa nangyari sa kanyang mga alagad. Napuno ng galit si Li Yunxiao, at naglabas ng nakakatakot na aura, na agad namang naramdan ni Lan Fei. Sa takot ni Lan Fei kinailangan niya nang unahan si Li Yunxiao sa pag-atake, dahil kung hindi ay mawawala na siya ng pag-asa pa. Sa unang salpukan ng kanilang sandata, ay nagawa ni Li Yunxiao, na masangga ang unang atake ni Lan Fei. Imbis na kabahan, ay napuno ng saya si Li Yunxiao, dahil ngayon na lamang niya naranasan ang ganitong pangyayari, na kailangan niyang ilabas ang lahat ng kanyang lakas sa isang laban. Nainis si Lan Fei sa pangmamaliit ni Li Yunxiao sa kanya, kaya umatake ito ng buong lakas, ngunit sa isang saglit, ay mabilis na patalsik ni Li Yunxiao ang sandata ni Lan Fei. Ang lahat ng manunood ay nanahimik, kasama na rin si Lan Fei. Habang ina-analisa ni Lan Fei ang mga pangyayari, ay umatake na si Li Yunxiao at tinadyakan ito sa mukha, na siya namang dahilan bakit ito tumalsik. Nawalan na ng kakayahang lumaban si Lan Fei, dahil sa takot, at sinamantala naman ito ni Li Yunxiao, para makahakot ng pera, kay Lan Fei, at sa mga alagad nito. Agad namang sumunod ang mga ito, at ibinigay ang kanilang mga ari-arian, maliban kay Lan Fei, na gustong bawiin ang diamante na kinuha ni Li Yunxiao, dahil mahalaga ito para sa kanya. Ngunit pinapili siya ni Li Yunxiao, kung ang mga alagad ba daw niya o ang diamante. Sa huli ay pinili ni Lan Fei ang kanyang mga alagad, sa kadahilan ng baka lumayo ang mga loob nito sa kanya. Aalis na sana sila Lan Fei, nang biglang umatake si Li Yunxiao,
sa bilis ng pangyayari, ay hindi na nakapaghanda si Lan Fei, at dahil hindi na niya magagawa pang makailag, ay ginamit niyang pangharang ang alagad niyang babae, na agad namang hinimete. Sa huli hindi tinuloy ni Li Yunxiao, pag-atake dahil gusto niya lamang ipakita, kung anong tao talaga si Lan Fei sa kanyang mga alagad. Matapos makaalis ni Lan Fei at ng mga alagad, ay pinalabas na ni Li Yunxiao ang kanina pang nanunood sa dilim na si Jie Rong. Nagulat si Jie Rong sa nakita, at itinigil na ang masamang balak, dahil sa takot kay Lin Yunxiao. Naging isang maamong tuta si Jie Rong, ibinigay ang ingredients na kailangan ni Li Yunxiao, at ginamo ang dalawa nitong kaibigan. Pagtapos nito ay hiningi niya na ang lunas sa kanyang sakit. Sa una ay nagalit si Jie Rong dahil akala niya ay pinaglalaroan lang siya ni Li Yunxiao, pero lingid sa kaalaman niya, na walang pakialam sa kanya si Li Yunxiao dahil isa lamang siyang first-class alchemist. Tapos matinggap ni Jie Rong ang recipe na siyang lunas sa kanyang sakit, ay namangha ito, na pag-isip-isip niya na si Li Yunxiao ay isang totoong mapagkakatiwalaan at sobrang misteryosong tao. Dahil tapos na si Jie Rong sa kanyang pakay, ay nagpaalam na siya kay Li Yunxiao. Ngunit hindi pa pala nagtatapos, ang delubyo ni Jie Rong, dahil bukod sa lason sa kanyang katawan, ay may isa pa siyang problema, ayon ay ang unti-unting pagkawala ng kanyang power. At mas mahirap ito gamutin ng 100 beses, sa una niyang problema. Dagdag pa nito, na kahit mawala ang lason sa kanyang katawan, ay malabo na siyang makabalik sa pagiging first-class alchemist, at kung seswertehin naman siya, ay baka abutin ng 50 taon bago siya makabalik sa pagiging first-class alchemist. Ngunit kung si Li Yunxiao ang tatanungin, ay kaya niya itong ma-promote sa first-class alchemist sa loob lamang ng 50 na araw. Hindi naniwala si Jie Rong, at sinabihan pa si Li Yunxiao na manloloko. Muli, sinabi ni Li Yunxiao na hindi si Jie Rong ganun ka-importante para bigyan ng pansin at lokohin. Sa titig ni Li Yunxiao, ay nagbago ang isip ni Jie Rong, at muli niyang tiyan tanong si Li Yunxiao, kung kaya ba talaga nitong maibalik ang kanyang dating lakas. Sinagot siya ni Li Yunxiao na hindi lang ang lakas niya ang babalik sa loob ng 50 na araw, kundi pati ang pangarap niyang maging tunay na first-class alchemist. Tinanong ni Jie Rong si Li Yunxiao kung ano ang kapalit nito, at ang sagot ni Li Yunxiao ay simple lang, ayon ay ang maging kanyang alipin. Hindi pumayag si Jie Rong, subalit wala siyang nagawa, dahil sa kung anong pressure, ang bumalot sa kanyang isip, at nagpaluhod sa kanya. Naramdaman niya ang lakas ng soul power ni Li Yunxiao, na sa kahit anong oras, ay kaya siyang lamunin. Binigyan siya ni Li Yunxiao ng 3 segundo para magdesisyon. Sa pagnilay-nilay ni Jie Rong, ay napagtanto niya na kapag pumayag siya, ay maaari siyang makatungtong sa mataas na posisyon ng buhay, at kung hindi naman niya ito tatanggapan, ay habang buhay niya itong pagsisihan, kaya huli ay pumayag na siya. Matapos ang mahabang kambansihan ay inabot ni Li Yunxiao ang isang papel kay Jie Rong. Laking gulat nito, nang malaman niya ang nilalaman ng papel. Ito'y walang iba, kundi isang spirit training formula, na may kakayang mapalakas ang soul power ng mag-e-ensayo gamit nito. Tuluyan nang ang bumigay si Jie Rong, at naging sunod sa niyan kay Li Yunxiao. Pinaalis na siya ni Li Yunxiao, at tatawagan na lamang kapag may kailangan. Habang naglalakad pabalik si Jie Rong, ay hindi pa rin siya makapaniwala sa kanyang natanggap. Sa kadahilanang ang pinaka-importanteng bagay, sa isang alchemist ay mapataas ang kanilang spirit energy, at para sa normal na alchemist, ay magagawa lamang ito sa paulit-ulit na pag-practice ng alchemy. Gayunpaman ito'y sobrang bagal na paraan, sa kabilang banda ang spirit training, ay ang isang mabisang paraan para mapataas ng mabilis ang spirit power, subalit, limitado lamang ang mayroon nito, na kahit ang royal family ng bansa ay wala nito. Sa isip-isip ni Jie Rong, ay sobrang swerte niya bilang isang alipin ni Li Yunxiao. Sa isang sulok ay makikita na si Li Yunxiao, ay patuloy pa rin ang pag-e-ensayo, kahit sa oras ng pagpapahinga. Sa kadahilanang ang kanyang spirit power, ay lubos na hamina, na umabot sa puntong, mas mahina pa ito sa normal na first-class refiner. At kanina lamang ay ginamit pa niya ito kay Jie Rong, na lalong nagpahina, sa kanyang kondisyon. Batid ni Li Yunxiao, na oras lamang ang kanyang kailangan,
at mabilis siyang makakabalik sa pagiging emperor, ngunit sa pangalawang buhay niya ngayon, ay balak niyang higitan ang dati niyang lakas bilang si Emperor Gu Feiyang, at marating ang antas ng lakas na maririnig lamang sa mga alamat. Sa kasalukuyan, ang pinakamalaki niyang kalamangan ay hindi ang kanyang memorya sa nakaraan niyang buhay, hindi rin ang Heavenly Tyrant Body Technique, kundi ang Spirit Training Technique na nakuha niya sa Tiandang Mountain bago pa siya mamatay. Ito ay ang Godly Evolution Technique, isang pambihirang teknik na hindi niya man lang narinig noong siya ay emperor pa. Ang teknik na ito ay labis na nakapagpamangha sa kanya. Maari din na isa ito sa dahilan kung bakit siya'y muling nabuhay. Dahil simula nang makuha niya ang memorya ng nakaraan niyang buhay, ay para bang sariwang-sariwa parent sa kanyang pandinig ang nilalaman ng teknik na ito. Sa kanyang tansya kung gagamitin niya ito, ay maibabalik niya ang kanyang dating spirit power ng sobrang bilis. Ang cultivation sa kontinente ng Tianwu ay nahahati sa martial artist at refiners. Ang regular na martial artist ay nag-iensayo ng kanilang energy na may kasamang kunting pagpapalakas ng katawan. Samantala ang refiners ay nag-iensayo ng kanilang spirit power. At nahahati ito sa tatlong parte na tumutugma sa kakayahan ng isang tao. At kung alin man sa isa dito ay mapaabot mo sa pinakatugatog, ay makakabilang ka na sa mga taong kayang makapagpabago ng sitwasyon sa kontinente. Si Li Yunxiao, na nagawang marating ang tugatog ng energy at consciousness ay batid niya na kailangan balanse ang tatlo. Ang bawat emperor ay kaparehas niya ng narrating. Bawat isa sa kanila ay may dalawang kakayahan ng isang tao na napaabot sa tugatog ng kapangyarihan. Ngunit nang maabot ni Li Yunxiao ang Nine Heavens Realm, ay hindi na niya nagawang lagpasan ito, dahil napagtanto niya na ang kanyang katawan ay hindi kakayanin ang susunod na level ng lakas. Kaya naman, ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya, para lang makuha ang Heavenly Tyrant Body Training. Dahil kapag nagawa mong balansehing marating ang tugatog ng iyong energy, consciousness at essence, ay saka mo lamang maaring subukan at pasukin ang 10 Ultimate Realm na wala pang nakakagawang makarating. Sa kasalukuyan ay hawak na ni Li Yunxiao ang Heavenly Tyrant Body Training at Godly Evolution Technique na siyang magiging daan para matupad ang kanyang pangarap na makatungtong sa 10 Ultimate Realm. Gamit ang pendant na nakuha ni Li Yunxiao kay Lang Fei, ay magre-refine siya ng 13 Heavenly Needles na siyang gagamitin niya para buksan ang kanyang nakasaradong chakra. Inilabas ni Li Yunxiao ang materyales na nakuha kay Zhirong at sinimulan na ang proseso ng pag-refine. Nagpalutang-lutang ang mga materyales habang kinokontrol ni Li Yunxiao. Hindi rin nagtagal, ay nabuo niya na ito, at agad na itinurok sa kanyang katawan, para buksan ang lahat ng kanyang chakra, subalit 5 lang rito ang tuluyang nabuksan. Para mabuksan pa ang iba, ay kailangan niya ang 4 pang piraso ng pendant sa pamilya ni Lan Fei. Matapos ng pag-iensayo ni Li Yunxiao, ay saktong paggising ng kanyang mga kaibigan, na inakalang si Li Yunxiao ay nilaso nila Lan Fei. Pinakalma ni Li Yunxiao ang kanyang mga kaibigan, at unti-unting ipinaliwanag ang nangyari. Hindi makapaniwala ang dalawa sa sinabi ni Li Yunxiao, pero kinalaunan ay natanggap din nila ito, sa pag-aakalang si Li Yunxiao ay nagmana sa sikat at kilala nitong ama na isang general sa kanilang bansa. Kahit alam na ng mga kaibigan niya ang nangyari, ay labis pa rin ang kanilang pag-aalala sa maaring gawing pagganti nila Lan Fei kay Li Yunxiao, na baka umabot pa raw sa puntong magpadala ito ng asasin para sa kanya. Kontra naman ng isa niyang kaibigan, na malabo daw iyong mangyari dahil ang isa sa pinakamalakas sa kanilang bansa ay ang dean ng kanilang paaralan, na kahit ang emperor ng kanilang bansa ay kailangang sumunod sa patakaran ng kanilang paaralan. Sumang-ayon naman ang kaibigan, subalit, sinabi nito na mukhang nakakalimutan niya, na ang half-brother ni Lan Fei, ay ang ikatlong pinakamalakas, sa listahan ng mga mag-aaral sa kanilang paaralan, at maaring ito ang gumawa ng paraan, para makapaghiganti si Lan Fei. Si Li Yunxiao na tahimik lang, ay hindi man lang sila binigyan ng pansin, dahil kahit ang dumating pa raw, ay ang mga kabilang sa pinakamalakas sa kontinente, ay hindi siya natatakot, dahil siya bilang si Gu Feiyang sa katauhan ni Li Yunxiao, ay ang ikatlong pinakamalakas na emperor.
Tuloy pa rin ang pag-aalala ng dalawa niyang kaibigan, na agad namang pit-agile ni Li Yunxiao, dahil batid nito na kahit anong mangyari, ay darating ang panahon, na sila ay maghaharap, at kung hindi siya haharapin ni Lan Zuan, ay siya mismo ang hahanap dito. Sa kadahilan ng hawak ni Lan Zuan, ang isa sa mga pendat, na kailangan ni Li Yunxiao. Sa mata ng ating bida, ay hindi problema si Lan Zuan, at nais niya lamang makuha ang pendant. Sa kabilang banda, si Lan Fei ay nagtungo sa kanyang uncle, para magpatulong na parusahan si Li Yunxiao. Nais nitong tulungan siya, na kumbansihin si Lan Zuan, na ipaghiganti siya kay Li Yunxiao. Na agad namang tinutulan ng kanyang uncle, na isang guro sa kanilang paaralan. Sambit nito, na mabuti na lamang at nasa gitna ng pag-eensayo si Lan Zuan, at hindi nabalitaan ang nangyari, sa kadahilan ng maaari siyang mawalan ng bilang, sa kanilang pamilya kapag nalaman nitong, nakuha ni Li Yunxiao ang kanyang pendant, na sumisimbolo sa pagiging isa sa kandidato, bilang susunod na tagapamahala ng kanilang pamilya. Tinanong naman ni Lan Fei, kung ano ang dapat niyang gawin. Sinagot siya ng kanyang uncle, na siya na raw ang bahala, na gumawa ng paraan. Dahil paparating na rin naman, ang kanilang taon ng pagsusulit, na siya namang pamamahalaan nito. Sa pagsusulit na gaganapin, ay susubukan niyang patalsikan si Li Yunxiao sa paaralan, sa dahilang hindi ito nakakapaglabas ng chakra, at sa panahong napatalsik na ito sa paaralan, ay sa kanila isasagawa ang planong kunin muli ang pendant. Dagdag pa nito, na sa mga susunod maaring mangyari, ay si Lan Fei na raw ang bahala, kung anong gusto niyang gawin kay Li Yunxiao. Hindi man bukal sa loob ni Lan Fei na mag-ante pa ng ilang araw, ay wala na itong nagawa, at sumunod na lamang. Subalit may gustong idagdag si Lan Fei, at hiningi nito ang kooperasyon ng kanyang uncle. Ibinulong ni Lan Fei, ang kanyang plano sa mga natitira pang araw, bago ang pagsusulit, na ikinatuwa naman ng kanyang uncle. Sa team na pagsasanay ni Li Yunxiao, ay nakaramdam siya ng mga presensya, gumamit siya ng Universal Detect, at nakita niya na may ilang tao ang gumagawa ng anomalya, sa kanyang silid pahingahan. Sa pagmamatsyag nito sa ginagawa ng mga naghihimasok, ay napag-alaman niya, na may mga masama itong balak, at gusto siyang mapahamak, sa pamamagitan ng mga salawal na inimbak sa kanyang higaan. Sa unang tingin ni Li Yunxiao, ay batid niyang, ito ay planado ni Lan Fei. Imbis na may inis, ay naisip ni Li Yunxiao na makipaglaro, sa plano ni Lan Fei. Nagpunta si Li Yunxiao sa Autumn Forest sa loob ng paaralan, at doon nadatnan niya, ang iba't ibang uri ng kahalayan, na ginagawa ng mga mag-aaral. Maya-maya pa, ay may dumating na isang babae, na tumatakbo papunta sa kanyang direksyon, at humihingi ng tulong sa dahilang, mayroon isang lalaki ang humahabol dito para ito'y gahasain. Hindi si Li Yunxiao naniwala, at tinutukan niya ito ng espada. Tuloy pa rin sa pagmamakaawa ang babae. Nang malapit ng magawa ng lalaki ang nais nito, ay nakatakas ang babae, at tumakbo sa posisyon ni Li Yunxiao. Ilang sandali lamang, ay dumating ang iba pang mag-aaral, at isang guro, na nauna nang tawagin ni Li Yunxiao, bago pa man siya magtungo sa Autumn Forest. Nagulangtang ang lalaki, dahil ang guro na sumulpot ay si Feng Buping, na kilala bilang isang striktong guro. Mula sa malayo, ay nakatanaw lamang sila Lan Fei, habang pinapanood ang bigo nilang plano. Pinugbog ng mga mag-aaral, ang rapist na lalaki. Nagpasalamat ang guro kay Li Yunxiao, dahil naagapan ang pangyayari. Sinabi rin nito sa babae, na si Li Yunxiao ang nagsumbong sa mangyayaring kaganapan ngayon. Nagulat ang babae, dahil alam ni Li Yunxiao ang kanilang plano. Mula sa malayo ay nanatili paring walang kibo si Lan Fei, at hinayaang mapahamak ang kanyang alagad. Dumating ang dalawa pa niyang alagad, para ipaalam sa kanya na nagawa na nila ang kanilang parte sa operasyon. Hanggang sa huli, ay hindi lumabas si Lan Fei, at natapos na rin ang pangbubugbog, na humantong sa pagkabaldado ng lalaking rapist. Habang buhat-buhat ni Li Yunxiao ang babae, ay sinabihan siya ng guro, na maari niya na itong ibaba, at ipapahatid na lamang sa kakilala nito, pabalik sa kanilang silid pahingahan. Bago pa makaalis ang lahat, ay dumating si Lan Fei, kasama ang malaking grupo ng kababaihan, at sinabi sa guro na ang salawal ng maraming kababaihan ay ninakaw sa gitna ng gabi.
Nagulat ang guro at tinanong ang isa sa mga babae na si Princess Rusho kung ito'y totoo. Agad namang sumagot ng oo, si Princess Rusho at humingi ng tulong sa guro, para hulihin ang magnanakaw. Sa gitna ng usapan, ay sumingit si Lan Fei, sabay sabing ang magnanakaw raw, ay nakitang tumakbo papuntang Autumn Forest, habang nakatigtig kay Li Yunxiao. Tinanong siya ni Li Yunxiao, kung ano ang kinalaman niya sa nangyari, at bakit kasama niya ang mga kababaihan, na agad namang pinagduduhan ng mga kababaihan, nang may biglang sumigaw, na siya raw ang nakakita sa tumakbong magnanakaw, na agad nitong sinabi niya kay Lan Fei. Nagmagandang loob lamang daw si Lan Fei, dahil gusto niyang makatulong, at mahanap ang magnanakaw. Pagkatapos nitong magsalita, ng mga mabulaklak na salita, ay bigla nitong pinagbintangan si Li Yunxiao, na agad namang sinuportahan ng nakakita kuno ng magnanakaw, at dagdag pa nito nakahawig din ito ni Li Yunxiao. Tinutulan naman ito ni Princess Rusho, dahil malabo daw itong gawin ni Li Yunxiao. Nagdesisyon si Li Yunxiao, na kusa nang ipakita sa guro, ang kanyang silid upang malaman, kung siya ba talaga ang magnanakaw, at kung hindi naman mapatunayan ang bintang ni Lan Fei, ay kailangan itong magbigay ng paliwanag. Sa ginawa ni Li Yunxiao, ay nakumbinsi niya ang ilang kababaihan. Sa mga nangyayari ay kinutuban na si Princess Rusho, at nag-alala para kay Li Yunxiao. Malapit na silang makarating sa silid pahingahan ni Li Yunxiao nang matano nila ang guro na si Wang Feng. Tinanong siya ng guro kung ano ang ginagawa niya rito, at sumagot lamang ito, na napag-alaman niya, na may magnanakaw sa lugar, at minabuti niya lamang napuntahan. Tinanong siya ni Li Yunxiao, kung bakit sa harap ng kanyang pinto, ito naghahanap kung gayong namataan, ang magnanakaw sa Autumn Forest. Sinang-ayunan naman ito ni Feng Bufing at hingian ng paliwanag si Wang Feng. Hindi ito nagbigay ng paliwanag, at nagmungkahi pa, ng maaring parusa sa mahuhuling magnanakaw. Nais nito na patalsikan sa paaralan, ang kung sino mang mahuhuli. Sa mga oras na ito, ay naunawaan na ni Feng Bufing ang mga nangyayari, at binalaan niya si Wang Feng sa kanilang plano. Nangako si Wang Feng na magiging patas ang lahat, at mabilis niyang ipagbibigay alam sa headmaster, ang kung sino mang mahuhuli. Inantala sila ni Li Yunxiao, at muling sinabi na pinahihintulutan niya ang pagpasok, at paghahanap sa kanyang silid. Ang lahat ay pumasok sa loob, para masaksihan ang paghahanap. Laking gulat nila na wala silang nakita rito. Agad umiksena si Wang Feng, at sinabing inosente si Li Yunxiao, at maaring iba ang magnanakaw. Inutusan nitong magsialis na ang mga mag-aaral, at ang paaralan na ang bahala magpatuloy sa investigasyon. Pinahinto siya ni Li Yunxiao, at ibinalik ang paratang kay Lan Fei. Nais ni Li Yunxiao, na ipatingin rin ni Lan Fei ang kanyang silid, para sa patas na pag-iimbestiga. Malaki ang kumpiyansa ni Lan Fei, kaya agad itong pumayag. Nagtungo sila sa silid ni Lan Fei. Nang makarating sa lugar, ay agad naman sinimulan ang paghahanap. Nanguna sa paghahanap, ang dalawang kaibigan ni Li Yunxiao. Wala silang nahanap, bukod sa isang kahon, na kinakailangan ng susi para mabuksa ito. Lumapit si Lan Fei, at sinabing, iyon ay lagayan, ng kanyang mga pribadong kagamitan, at tanging siya lamang, ang kayang makapagbukas nito. Nang mabuksan ni Lan Fei ang kahon, ay sumambulat ang tampukang, iba't ibang kulay na salawal ng pangkababaihan. Nabalot ng katahimikan ang silid, na agad namang binasag, ng sigaw ni Lan Fei, at sinabing ito'y pukana lamang ni Li Yunxiao. Agad naman itong kinontra ni Li Yunxiao, at ipinaalala ang sinabi ni Lan Fei, na ito ay pribadong kahon, na si Lan Fei lamang ang may kakayahang makapagbukas. Nagkaisa ang mga kababaihan, at iminungkahi na ipatupad, ang kasunduan na ay patangal sa paaralan si Lan Fei at kung hindi ito ipapatanggal, ay magpaprotesta sila sa harap ng principal's office, at kung hindi parent ito umubra, ay magtutungo sila sa kanyang amang hari para magprotesta. Hindi papayag si Princess Rusho, na mag-aral sa paaralan kasama ang isang malabag na kawatan. Humingi ng tulong si Lan Fei sa kanyang uncle, ngunit hindi siya nito pinansin. Naiwan si Lan Fei sa gitna ng silid, at lugmok niyang pinapanood ang paglisan ng lahat lalong-lalo na si Li Yunxiao. Matapos ang mga pangyayari, ay agad naman nagdesisyon ang paaralan, at tuluyan ng pinatalsik si Lan Fei. Agad naman itong ibinalita, kay Li Yunxiao,
Subalit, bukod sa magandang balita, ay mayroon ding masamang balita para sa kanila. Ayon, ay ang malapit ng pagdating ng kanilang taunang pagsusulit, at sa kasamaang palad, ay ang tito ni Lan Fei, na guro sa kanilang paaralan, ang mga ngasiwa dito. Lubos ang pag-aalala ni Han, sa kadahilanang maaari silang hindi ipasa nito. Si Li Yunxiao, ay hindi man lang natakot, sa masamang balita, at saad pa nito, na kapag hindi niya ginawa, ang kanyang trabaho, ay sasapitin nito, ang kaparehas na sinapit ni Lan Fei. Tinanong ni Li Yunxiao, kung mayroon bang balita, tungkol kay Lan Zuan. May pagpanik na sagot ni Han, na si Lan Zuan raw, ay nagpakalat na ng balita, na ipaghihiganti niya, ang kanyang kapatid na si Lan Fei. Natuwa naman si Li Yunxiao sa balita, dahil isa ito, sa kanyang inaante, upang makuha na niya ang Rainbow Heavenly Stone, na nasa pendant ni Lan Zuan. Sa ika-4 na palapag ng Alchemy Tower, ay nagkaroon ng isang pagtitipon, upang tignan kung makakapasa na nga ba, si Yunxiang bilang isang weapon refiner. Labis ang ipinamalas na golang, ni Yunxiang, na nakapagpabigla ng lahat, sa kadahilanang, kakaiba ang ginawang pag-refine, ni Yunxiang sa kanyang weapon. Maraming tanong ang mga ito, na agad naman sinagot ni Yunxiang, sinabi niya ang mga bagay, na eksaktong sinabi ni Li Yunxiao sa kanya sa paaralan. Ngunit hindi, ipinagbiyagay alam ni Yunxiang, ang impormasyon na ito, ay golang sa isang niyang studiyan, na si Li Yunxiao. Lubos itong ikinamangha nila. Sinabi pa ng Guildmaster, na si Yunxiang daw, ay isang genius pagdating sa weapon refining, dahil nadiskubre nito ang isang pambihirang sikreto. Tingid sa kaalaman nila, na ang lahat ng ito, ay nagmula sa kaalaman ni Li Yunxiao. Matapos ang usapan, ay humiling si Yunxiang, na ipagbigay alam sa kamahalang hari, na wag nang mag-abala pa, nabigyan siya ng magarbong kasiyahan, dahil hindi niya ito gusto. Sa kanilang lugar, sa tuwing may nakakapasa bilang isang first-class refiner, mayroong tradisyon, nabigyan nila ito ng magarbong okasyon, ngunit ayaw ito ni Yunxiang. Itinuturing na pinakamagaling, sa younger generation si Yunxiang, dahil siya rin ay ikalawa, sa pinakabatang nakatungtong sa martial lord, sa kanilang lugar. Sinabi pa ng ilang elders, na si Yunxiang ay maihahalin tulad, kay Lord Yang Di, at maari pa niya itong higaitan, pagdating ng panahon. Dahil si Yang Di, ay may Gu Feiyang, na tagaturo samantalang si Yunxiang, ay wala. Hindi pumayag ang Guildmaster sa gusto ni Yunxiang. Ang selebrasyon ay matutuloy, dahil sa loob ng isang taon, ay dalawa sila ni Jirong, ang nakapasa bilang first-class alchemist. Silang dalawa, ay maituturing na rising star ng kanilang lugar, na dapat ipagmalaki. Tinutulan naman ito, ng isa sa mga alchemist, na si Su Yuan, sa kadahilanang batid niya na si Jirong daw, ay nanday para makapasa, at kasalukuyang lumalaban sa lason sa mga oras na ito. Nagulat ang lahat, sa sinabi ni Su Yuan. Ninais naman umalis ni Yunxiang, dahil sa tingin niya, na ito'y sensitibong impormasyon. Agad naman siyang pinigilan ng Guildmaster, dahil sa mga oras na ito, ay isa na rin siyang ganap na alchemist, at may karapatang malaman, ang mga kaganapan rito. Tinuloy ni Su Yuan ang balita, at sinabing napag-alaman niya na si Jirong ay nanday para makapasa, at gumamit ng ipinagbabawal na gamot. At mapapatunayan ito, kapag tinignan ang kamay ni Jirong. Pinalaan siya ng Guildmaster, na huminahon sa pananalita, at baka mali ang kanyang bintang. May nilabas naman na papel si Su Yuan, na isang katibayan sa kung ano-anong binili ni Jirong nitong mga nakaraang araw, at lahat ng ito ay mga gamit panglaban sa lason. Sa ngayon raw, ay nagtatago ito at nakikipaglaban sa lason, gamit ang mga nabiling gamot. Nagalit si Guildmaster Shu Han, at ipinatawag si Jirong. Agad naman dumating si Jirong, at sinimulan na ang paghuhusga. Sinabi ng Guildmaster, na si Jirong, ay inaakusahang nandaya ni Su Yuan para pumasaha, at hawak nila ang ebidensya. Ninas si Jirong, at hininga ng paliwanag si Su Yuan, sabay pinakita ang kanyang kamay, kung may bahid ba ito ng lason, subalit wala silang nakita rito, bukod sa pagiging makinang nito. Nalabis ikinagulat ng lahat, lalong-lalo na si Su Yuan, kaya bigla itong gumamit ng divine sense, para malaman ang sitwasyon, ng katawan ni Jirong. Hindi ito pinalampas ni Jirong, at nilabanan niya si Su Yuan.
Sa lakas ng soul power ni Jirong, ay nabasag niya ng walang kahirap-hirap, ang divine sense ni Yusuan, at bigla itong bumulagta. Nagulat ang lahat dahil higit na mas malakas ang soul power ni Jirong kahit na ito'y kakapasa pa lamang bilang isang first-class alchemist. Nagsalita si Jirong na siya raw ay totoong alchemist, at hinding-hindi matatalo ng mga mapagpanggap. Sa ilang sandali, nakabulagta si Suyuan, ay nagiba ang itsura nito, at nagmistulan itong matanda. Humingi ito ng patawad at pahintulot, na payagan siyang magretiro na sa kanilang probinsya. Pinayagan ito ng guildmaster, at umalis na. Bumilib silang lahat sa nagawa ni Jirong. Sa isip-isip ni Jirong, ay labis ang pasasalamat nito kay Li Yunxiao, at handa siyang pagsilbihan ito kahit pa 50 taon. Inalok ng guildmaster si Jirong, na tulungan siyang bigyan ng medalya at katibayan si Yunxiang bilang isang first-class refiner. Matapos si Yunxiang gawaran at lumabas kasama si Jirong, ay humingi ito ng pabor kay Jirong, na kung maari ay tanggapin ito bilang disciple, ang isa niyang mag-aaral, na hindi magawang buksan ang chakra, ngunit talentado, pagdating sa alchemy. Sinabi ni Jirong, na titignan niya raw muna ang kwalipikasyon ng mag-aaral, at kung papasa ito, ay susubukan niyang turuan. Nagpasalamat si Yunxiang, at nagpaalam na sa isa't isa. Dumating na ang itinakdang araw, para sa taunang pagsusulit nila. Sa tuwing ginaganap ito, ay marami ang natatanggal, at hindi nakakapasa. Kabilang na rin dito ang mga mag-aaral, sa kilalang mga pamilya. Nagsimula ng magsalita si Wang Feng, at nag-anunsyo na babaguhin niya ang patakaran ngayon. Dati, ay maari kang makapasa, kung may lakas ka na 1,000 pounds, at nakapagbukas ka ng iyong chakra. Isa lang ang magawa mo rito, ay maari ka nang makapasa. Subalit ngayon, ay kailangan magawa ang dalawa para makapasa. Sa isip-isip ni Wang Feng, maaring si Li Yunxiao, ay may lakas na aabot sa 1,000 pounds, dahil nagawa nitong talunin si Lan Fei, ngunit batid nito, na hindi pere nakakapagbukas ng chakra si Li Yunxiao, kaya binago niya ang mga alintutunan ngayong taon. Nagtinginan ang lahat kay Li Yunxiao, dahil alam nila na ang patakaran, ay binago para sa kanya, ng Berong si Wang Feng para maghiganti. Taas noon namang naglakad si Li Yunxiao, at nauna nang sumubok gawin ang pagsusulit. Habang papalapit ito, sa entablado, ay isa-isa niyang binuksan, ang kanyang chakra. Mula sa isang chakra hanggang sa umabot ito ng ika-7 chakra. Laglag ang panga, ng mga taong hindi naniniwala sa kanya. Maging ang guro, kaibigan at mga kaklase, ay iisa ang kanilang reaksyon. Sa paglabas nito ng ika-7 chakra, ay hindi na siya nagsayang ng oras, at sinimulan agad ang pag-atake. Sa isang suntok, gamit ang tamang lakas at puwersa, ay nasira ni Li Yunxiao ang stone tester, na kanilang ginagamit upang sumakat ng lakas. Nagulat ang lahat, sapagkat ang stone tester, ay malabong mabasag kung ikaw, ay hindi pa nakatungtong, sa lakas ng isang martial warrior. Nagulat ang lahat, dahil si Li Yunxiao, ay isa pa lamang martial apprentice sa kasalukuyan, ngunit may lakas na ito na higit pa, sa isang ordinaryong martial warrior. Nagdiwang ang kanyang mga kaibigan, at napuno naman ng puot, ang Berong si Wang Feng. Paalis na sana si Li Yunxiao, nang may hamarang sa kanya. Walang iba kundi si Lan Zuan, na kuya ni Lan Fei. Agad itong nagpakilala, ngunit hindi ito tinanggap ni Li Yunxiao, at binigyan pa niya ito ng gitnang daliri. Hindi ito pinansin ni Lan Zuan, at sinabing nagpunta siya dito, para sa kanyang bunsong kapatid. Humihingi siya ng paumanhin, at inaamin niyang nararapat lamang yun sa kanyang kapatid. Ngunit hindi niya papalampasan ang ginawa ni Li Yunxiao. Ininsulto siya ni Li Yunxiao, na maaring si Lan Fei ay nagmana sa kanya at hindi sila nagkakalayo. Napuno ng galit si Lan Zuan, kaya naman nagpasya si Lan Zuan, na hamanin niya ito sa isang labanan. Tumakbo si Princess Rashu, para pigilan ito, subalit sa huli, ay tinanggap pere nito ni Li Yunxiao. Ginawa siyang pigilan ng kanyang mga kaibigan, ngunit wala silang nagawa. Nagbitaw ng salita si Li Yunxiao, na sa susunod na 3 araw, ay lalabanan niya ito. Pagkatapos nito sa paaralan, ay nagtungo si Li Yunxiao sa Alchemy Tower, para puntahan si Jirong, at magpatulong mag-refine ng elixir. Sa pagpasok nito sa tower, ay nakita niya ang isang refiner,
na mali ang ginagawa, binigyan niya ito ng advice dahil malapit na sumabog ang kanyang ginagawa. Nagkatotoo nga, ang sinabi ni Li Yunxiao. Dumating ang babaeng receptionist, at nakilala si Li Yunxiao. Tinanong ni Li Yunxiao kung nasaan si Jirong, na agad naman siyang sinagot, na ito ay nasa kanyang silid, at nag-eensayo. Nagkaroon ng emosyonal na pag-uusap, ang dalawa palang magkapatid, na si Lu Yao bilang receptionist, at si Lu Yu na isang apprentice. Si Lu Yu ay nahihiya na, sa kanyang kapatid, dahil siya na lamang, ang palaging gumakayod at gumagastos, samantalang siya, ay palaging nabibigo sa kanyang ginagawa. Naantig ang puso ni Li Yunxiao, at binigyan niya ng advice si Lu Yu. Sa umpisa, ay duda pa si Lu Yu sa kanya, ngunit naniwala rin ito, dahil sa sinabi ng kanyang kapatid na babae, na si Li Yunxiao, ay maari niyang pagkatiwalaan, dahil kahit mismong second-class refiner, sa kanilang tower, ay bumibilib rito. Dinala na ni Lu Yao si Li Yunxiao, sa silid ni Jirong. Sa una ay ayaw pa silang pagbuksan, ngunit nang marinig nito, ang boses ni Li Yunxiao, ay para itong bata na lumundag, at gustong magpakarga. Ipinagbigay alam ni Jirong, na siya ay magaling na, at tuluyan na ngang, naging isang first-class alchemist. Wala si Li Yunxiao pake, sa nangyari sa kanya, at direktang sinabing kailangan niya si Jirong para mag-purify ng 2 elixir. Sa umpisa, ay duda si Jirong na magawa ito, dahil ang elixir na gusto ni Li Yunxiao, ay hindi pa kayang gawin, ng kanyang level. Binigyan siya ng lakas ng loob ni Li Yunxiao, na siya daw ang bahala, na magturo sa kanya, kung paano gagawin, at kailangan niya lamang sumunod. Kinalaunan, ay nagawa nga ni Jirong, na makapag-refine ng elixir. Tuwang-tuwa siya, sa kanyang resulta, ngunit ikinadismaya naman ito ni Li Yunxiao, sapagkat ito'y nasa mababang klase ng elixir. Dahil pagod na si Jirong, ay si Li Yunxiao na, ang nagpatuloy para mapataas ang level ng elixir. Ginamit ni Li Yunxiao, ang 72 hand seals na ikinabilib ni Jirong. Sa huli, ay nagawa niyang mataas ang elixir, at magmistulan itong kristal sa ganda. Muling nadagdagan, ang kagustuhang maging alipin ni Jirong. Lumabas na si Li Yunxiao sa silid, at pabalik na siya, sa kanyang silid pahingahan. Sa kanyang pag-alis, ay nadaanan niya ang 2 magkapatid, na nagdidiwang dahil nagawa na nitong, makapag-refine ng elixir. Sumenyas ng pagpapasalamat si Lu Yao, at ganun din si Li Yunxiao. Sa isang silid, ay nag-uusap si Yunxiang at ang headmaster, ng paaralan. Pinag-uusapan nila, ang mga kaganapan sa paaralan, nitong mga nakaraang araw. Bilib sila sa mga nagawa ni Li Yunxiao. Kasama rito ang pagpapatalsik kay Lan Fei, at pagtanggap sa hamon ni Lan Zuan, na labanan. Bukod dito, ay pinuri din ng headmaster, si Yunxiang, dahil nakatungtong na ito sa martial lord sa edad na 21 taong gulang, at isa ring first-class refiner. Sinabi nito, na malayo ang kanyang mararating, at sa selebrasyon na gaganapin, ay plano nito na i-anunsyo, na balak niyang gawin si Yunxiang, na vice headmaster, sa kanilang paaralan. Hindi ito nakinig, at umalis na lamang upang magtungo kay Li Yunxiao, para pigilan ito, sa gaganaping labanan. Siya ay nag-aalala para kay Li Yunxiao, dahil batid niya na malabong manalo si Li Yunxiao, kay Lan Zuan. Sumunod sa kanya ang headmaster, upang siya'y pigilan, ngunit buo ang loob ni Yunxiang, kaya sumama na lamang ang headmaster, para makita rin si Li Yunxiao. Ngayon na, ang itinakdang araw ng labanan, at ang lahat ng mag-aaral, ay abala para pag-usapan ito. Nagtipon-tipon sila, sa entabladong paglalabanan, at makikita sa gitna nito, si Lan Zuan na team-team na nag-aantay. Habang silang lahat, ay nag-aantay kay Li Yunxiao, si Li Yunxiao naman, ay kalalabas pa lamang sa gravity chamber. Matapos ang ilang minuto, dumating na rin si Li Yunxiao, na punong-puno ng tiwala sa kanyang sarili. Bago pa siya makatapak sa entablado, ay hinarang siya ng mga kaibigan, at ng kanyang guro. Sinubukan siyang pigilan ng guro, at nag-anunsyo pa na ipinapatigil na niya, ang labanan. Hindi nagpatinag si Li Yunxiao, at hindi pinansin ang sinabi ng kanyang guro. Dumiretso siya sa entablado para harapin si Lan Zuan. Sinabi niya na ang laban, ay mabilis niyang tatapusin. Wala nang nagawa si Gerong Yunxiang, kaya naghanda na lamang ito, sa maaring pwedeng mangyari.
Nilabas ni Li Yunxiao ang kanyang antas ng lakas, na ikinagulat ng guro at ng mga nakakita, sa kadahilanang noong mga nakaraang araw, ay hindi pa ito nakakapagbukas ng chakra, subalit ngayon, ay isa na itong ganap na first-tier martial warrior. Naglabas din ng antas ng lakas si Lan Xuan, at nakita ng lahat na isa itong 9th-tier martial warrior at malapit ng makatungtong sa susunod na level. Ang lahat ay naniniwala na si Li Yunxiao ay matatalo, dahil lamang si Lan Xuan, ng 9 na maliliit na antas ng lakas kumpara kay Li Yunxiao. Dumating ang headmaster, at sinabing wag maliitin si Li Yunxiao. Nagsimula na ang laban, at makikita na si Li Yunxiao, ay dahan-daang papalapit kay Lan Xuan. Sa bawat hakbang nito, ay napansin ng headmaster, ang kakaibang nangyayari sa paligid,